healthy Saturday morning sa inyo pong lahat mga kapuso and welcome once again sa Pinoy MD. Siyempre makakasama na naman natin ang ating pong internist at wellness expert na si Doc Oy Balburias. At ako naman po ang inyong lingkod, siyempre pagdating sa kalusugan, Connie Season. Magkakasama po tayo sa loob ng isang oras dito pa rin sa Pinoy MD. Kaya tandaan ha, basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, isang sabon pinaniniwalaang nakapagpapasikip daw ng ari ng babae. At ngayong malamig ang panahon, papaano ba makakaiwas sa influenza-like illness? Samantala, narito na siyempre ang ating health and wellness doctor at internist na rin na si Doc Oy Balburias para sagutin na po ang inyong mga katanungang ipinadala sa aming Facebook page. Kaya, hello and good morning na natin siya. Good morning, Doc Oy! Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso. First question for you, Doc Oy. Papaano raw ba mapapababa ang blood pressure ng isang buntis, ha? 42 years old na pala daw siya at 6 months pregnant. Tumataas daw kasi ang BP niya up to 240 over 120. Ang taas nun, Doc. At nagme-maintenance na rin daw po siya. Ano raw kaya po pwede niyang magawa para mapababa ang kanyang BP? Ang question na yan mula naman kay Tony Joy de la Chica. Naku, Tony, iyang condition mo ngayon, kung ganyan talaga kataas ang iyong presyon, yan ay actually tinatawag nating hypertensive emergency or dahil nga buntis ka, ito yung condition na tinatawag nating pre-eclampsia, no? So lalo na kung ito ay may kaakibat pang ibang mga sintomas or findings tulad ng pagkakaroon ng protina sa ihi, no? Pero kung ganyan nakataas ang iyong blood pressure, nararapat na ikaw ay kumonsulta sa iyong doktor, lalo na sa iyong OB-gynecologist kasi hindi na yan kakayanin ng maintenance na oral medications na iniinom mo. Kailangan na talaga ng intravenous medications, merong mga binibigay na gamot, meron tinatawag na magnesium sulfate, no? So pero yung condition mo na yan, sinasabi ko sa iyo, dapat yan pumunta ka na sa ospital sapagkat yan ay isang emergency, no? At ito'y maaari makaapekto sa dinadala mo. So ang preeclampsia ay pwedeng magdulot ng mapahamak ang hindi lang ikaw pati yung iyong dinadala. Next question for you, Doc Oy, mula naman kay RJ Pangilinan. Pwede raw ba na mag-take ng multivitamins kapag nakararanas ng insomnia? RJ, walang masama kung uminom ka ng multivitamins para ngunit ito hindi magiging sagot doon sa problema mo na insomnia, no? So because ang insomnia ay kondisyon kung saan maraming factors na involved, no? Unang-una na dyan yung balanse ng hormones at saka yung balanse ng neurotransmitters. At in fact, meron ding ratio na tinatawag between hormones and neurotransmitters na maaaring makaapekto kung bakit nga ikaw ay hirap makatulog, no? So unang-una, tingnan din natin yung tinatawag nating sleep hygiene, RJ. Baka naman kasi may mga bagay kang nagagawa prior to sa oras ng iyong pagtulog na siyang nakakaapekto sa iyong pagtulog o nagkakos ng iyong insomnia, no? Insomnia is not a nighttime condition. It's a 24/7 condition. Tingnan mo kung ikaw ay umiinom ng mga substances tulad ng sobrang kape, no? Lalo na paglampas ng 3:00 ng hapon, no? Sapagkat ito ay makakaapekto doon sa isang neurotransmitters na tinatawag nating adenosine, ano? Na siyang magdudulot kung bakit mahirapan ka talagang maka-initiate ng tulog. Ang stress level, RJ, no? Ito ay makakaapekto sa taas ng cortisol. Dapat kasi ang cortisol, pagdating ng mga bandang 9:00, 10:00 ng gabi, ito ay pababa na ng pababa ng husto. Ngunit kung mataas ang cortisol mo dahil buong araw ikaw ay stress, lahat ng ito at iba pang mga neurotransmitters at hormones na wala sa balance or out of balance ang nagiging sanhi kung bakit ang isang tao ay nagsasuffer sa insomnia. Ang sabong ito na kulay rosas at hugis puso, pinaniniwala ang nakapagpapakinis, nakapagpapabango, at nakapagpapasikip ng ari ng babae. Sinabi niya na lang sa akin na ang bango ng private area ko, tapos sumikip nga daw. Doc, totoo ba ito? Yan ang ating aalamin dito lang sa Pinoy MD. Samantala, eto pang isang tanong, Doc Oy, ano raw ba ang leukocytes?
Ito raw kasi ang nakalagay sa resulta ng test niya. Ang tanong naman mula kay Fadal Marina. Fadal, leukocytes ang test, no? Kasi leukocytes, ito yung tinatawag nating white blood cell count o white blood cell, no? So, ito ay isa sa mga component ng ating immune system. Ito ay responsable para labanan ng anumang klase ng infeksyon, no? Sapagkat ang ating immune system or imunidad ay siyang tagapagtanggol natin laban sa infeksyon or anumang sakit, no? Ang tawag dito, defense and repair system. Ang leukocyte ay white blood cell count. Maraming klase nito, 3 klase, no? So yung tinatawag nating granulocytes, meron yung agranulocytes at saka yung monocytes, no? So saang test ito? Ito ba'y test sa ihi? Ito ba'y test sa dugo, no? So medyo kulang ang impormasyong binigay mo. Pero importante na ang white blood cell count natin ay may sapat na antas, no? Kung ito ay galing sa dugo, ang test mo, yung white blood cell count, dapat ang antas niyan ay between 6 to 10, no? Para matulungan tayong malabanan ng anumang klase ng infeksyon. Hindi ito maganda kung masyadong mababa, hindi rin ito maganda kung masyadong mataas. Basta usaping pangkalusugan, dapat laging updated ka. Ngayong Philippine Heart Month, alamin kung paano mapapanatiling malusog at malayo sa sakit ang ating mga puso. National Cancer Awareness Month ngayong Pebrero. Alamin ang mga early warning sign na dapat bantayan para maiwasan po ang cancer. At Department of Health, pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat laban sa influenza-like illness ngayong malamig ang panahon. Pasadahan po natin ang lahat ng yan sa Pinoy MD latest health updates. Ngayong Heart Month, hindi lang dapat sa loved ones ipinararamdam ang pagmamahal. Dapat love yourself din. Kaya naman mga kapuso, simulan yan sa pangangalaga ng ating mga puso. Alam niyo ba na ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang ischemic heart diseases o sakit sa puso ang nangungunang dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino noong 2023 at 2024? Ayon pa sa Department of Health, isa sa mga nakikitang dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso ay ang paninigarilyo, na siya ring nangungunang dahilan ng cancer at stroke. Kaya naman, ngayong Philippine Heart Month, paalala ng DOH, itigil na ang paninigarilyo at iba pang mga bisyo. Ugaliin ang pagkain ng tama, mag-exercise, at regular na magpatingin sa mga espesyalista. Tandaan, isa lang ang ating puso. Kaya piliin nating maging malusog para iwas heartache. National Cancer Awareness Month din ngayong Pebrero. Ayon sa PSA, pumapangalawa ang cancer bilang cause of death sa Pilipinas. Ayon sa DOH, ilan sa mga early sign ng cancer ay ang biglaang pagbaba ng timbang, fatigue o ang pagkapagod, lagnat tuwing gabi, pagbubukol sa katawan at di karaniwang pagbabago ng balat. Kapag makitaan ng mga ganitong sintomas, agad nang magpatingin sa pinakamalapit na ospital sa inyong lugar. Tandaan, early detection is key. Marami sa atin, sinalubong ang bagong taon ng positibo at masaya. Pero ang ilan nating mga kapuso, sinalubong ng trangkaso. Ngayong malamig ang panahon, uuso na naman ang influenza-like illness o yung mga nakahahawang sakit na sanhi ng virus at bakterya na nagdudulot ng impeksyon sa ilong, lalamunan at baga. Ilan sa mga sintomas ito ay ang sore throat o pamamaga ng lalamunan, pananakit ng ulo, lagnat, sipon, panghihina at pananakit ng katawan. As of January 18, nakapagtala na ang DOH ng higit sa 5,789 influenza-like cases. Kaya naman, paalala ng DOH sa publiko, ugaliing maghugas ng kamay, uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw, at siguraduhing may sapat na tulog o mula 6 hanggang 8 oras. At kung may sintomas, magsuot ng face mask o di kaya ay manatili na lang sa bahay. At yan ang ating Pinoy MD latest health updates. Tandaan, basta usaping pangkalusugan, dapat updated ka. Eto na ang ating last question for you, Doc Oyi. Ang tanong, pwede raw ba siyang mag-take ng glutathione kung meron siyang mild fatty liver? Ipinadala yan ni Judy Ventura de Loreto.
Judy, makakatulong yung glutathione kahit papaano sapagkat ito ay isang antioxidant. Ang epekto nito ay pinabababa niya yung tinatawag nating oxidative stress, which is very common na bahagi ng kondisyon ng fatty liver or non-alcoholic fatty liver disease. No? Pero hindi lamang yan ang root causes, yan ang effect ng pagkakaroon ng fatty liver, yung pagtaas ng oxidative stress. Ngunit sa tulong ng glutathione, pwede niyang ma-prevent yung pagkasira ng mga liver cells dahil sa pag-accumulate ng mga tinatawag nating free radicals. Pero importante pa rin na alamin natin ang sanhi kung bakit ka merong non-alcoholic fatty liver. Sapagkat ang non-alcoholic fatty liver ay hindi lamang dahil sa pagkain ng mga fatty foods. In fact, ito ay konektado sa pag-consume ng maraming simple, refined carbohydrates, lalong-lalo na yung mga galing sa processed foods. No? So, alamin natin because ang non-alcoholic fatty liver ay also konektado sa isang kondisyon na tinatawag nating insulin dysfunction or insulin resistance, which magpe-predispose sa'yo na magkaroon ka ng diabetes. Matagal kasi bago tumaas yung fasting blood sugar ng isang tao para masabing siya'y diabetic. Pero karamihan dito, nagsisimula dito sa tinatawag nating insulin dysfunction na maaring kaakibat ng kondisyon mo na fatty liver. Thank you so very much, Doc Oy, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. And of course, keep them coming until next week. Baka naman, who knows, di ba? Yung inyo pong mga tanong na ang masagot ng ating doktor ng bayan. Kaya antabayanan yan. Aminado ang ilang mga kababaihan na may mga parte ng kanilang katawan na hindi na kayang maibalik sa dati. Tulad na lamang daw sa kanilang private part matapos manganak o kaya'y kapag tumatanda na. Usually kapag nagkaroon ng experiences like childbirth, yung hammock or yung muscles natin na nagsusuporta dun sa may bandang ibaba, nagkakaroon sila ng breakage dahil sa paglabas ng ulo ng bata kapag nanganganak. So, kadalasan, hindi na siya bumabalik dun sa dating state dahil dun sa mga breakage na nangyayari. Isa pa, pag tumatanda na, yung mga collagen na nag-hold ng mga structures, pwedeng lumuluwag na sila or yung structure nila nag-iiba na habang tumatanda. Kaya ang ilan, habang bata-bata pa, gusto daw magpasikip ng kanilang puwerta o yung tinatawag na vaginal tightening. Pero para naman sa gustong makamura, ang gamit ng iba, isang sabon? Gaya na lang ng 24 na taong gulang na itago na lang natin sa pangalang Ana, na minsang gumamit ng sabon sa paniniwalang mapasisikip nito ang kanyang private part. Naengganyo akong gumamit ng virginity soap kasi nakita ko siya sa isang physical store habang bumibili ako ng skincare ko. Tapos na-curious ako dahil sa name nga niyang virginity soap. Pero ang hugot ni Ana kung bakit ito napabili noon, gusto kong ma-maintain yung magandang relationship ko with my partner, kaya gusto kong subukan yung pampatighten sa kanya. Nang sinubukan nga raw niya ito, napansin niya agad ang epekto. Ang sabi kasi, di ba, nakakasikip daw ng private area. Tapos nung inamoy ko siya, grabe, sobrang bango niya. Kaya gusto ko siyang matry para malaman if legit ba talaga yung claims niya na nakakasikip at nakakabango ng private area. Yung mga vaginal tightening soaps na tinatawag, meron silang mga menthol na nagpo-provide ng cooling effect. Tapos, may mga fragrances sila para magkaroon ng mabango na effect dun sa vaginal area. Meron din silang mga oils para pakiramdam nung gumagamit. Soft yung vaginal area nila na minsan kasi kapag tumatanda na, merong sensation na dry na siya. So, with the help ng mga oils, syempre lumalambot and kumikinis yung mga areang yun. 2 taon din ginamit ni Ana ang sabon at ang feedback ng kanyang partner noon, Actually, hindi ko sinabi na may ginagamit akong soap na pang-tighten ng private area. Sinabi niya na lang sa akin na ang bango ng private area ko, tapos sumikip nga daw yung aking private area. ang mga ganitong sabon,
may firming at cooling effect ayon kay Doc. Mostly, kapag sinabi nating sabon, no, meron silang mga ingredients na nakakapagbigay ng feeling na parang tightness. Pero sa totoong buhay, hindi naman talaga sumisikip yung muscles natin kasi wala naman parte dun sa ingredients nila na makakagawa nun. For example, yung mga menthol, katulad din lang ng mga facial toners, may experience tayo na parang tightening effect dahil dun sa cooling effect niya. Ayon kay Doc, kung gagamit man ang anumang produkto tulad ng mga sabong ito, siguraduhing rehistrado ito sa FDA para masigurong ligtas itong gamitin. Regarding sa safety ng mga soap na ginagamit, depende kung meron silang allergies dun sa mga ingredients na included dito. Kung yung mga certain ingredients nila na para sa mga soaps talaga, kung enough naman or kung tama lang yung amount niya dun sa soap, okay lang siyang gamitin kasi hindi siya magkukos ng irritation. Pero kung kunwari sobra-sobra yung ingredient na yon at hindi naman siya na-approve ng FDA, pwedeng magkaroon ng problem sa paggamit nito. Sa mga gusto talaga magpa-vaginal tightening, sabi ni Doc, pwedeng subukan ang mga non-surgical at surgical procedure ng pagpapasikip ng private part ng mga babae. Meron tayong mga non-surgical at surgical procedures na pwede niyong gamitin. Katulad nga nung tinatawag natin na HIFU or High Intensity Focused Ultrasound. And syempre, yung classic natin na talagang hihiwa sa may puwerta para lang mag-tighten yung vaginal area. Ang katawan natin talagang nagbabago at tanggapin natin yan. So ang kasiyahan sa mag-asawa, wala ho yan sa higpit or sa size. Nasa connection talaga natin yung ating respeto, yung ating kwentuhan, at yung ating pagbabahagi ng ating mga damdamin. Alam niyo, pag ang relasyon, habang bata or habang simula, inaalagaan natin, alam niyo, mas maganda itong samahan natin. Samantala, paalala ni Doc, mas mainam pa rin na magpasuri muna bago gumamit ng anumang produkto, lalo na sa masiselang bahagi ng ating katawan. Sa mga kababaihan na gustong itry o gamitin yung mga sabon, una, alamin nyo muna yung ingredients nito kung meron bang dun sa listahan na allergic kayo. Kasi kapag kunwari nagamit nyo na siya at may allergy kayo dun sa area, pwede kayo mahirapan during treatment kasi pwedeng ma-irritate yung area doon sa may puwerta. Madali na rin ngayon mag-check ng mga FDA approval. Pwede nyo lang i-type yung brand nung sabon na ginagamit ninyo, exactly kung ano siya, and makikita nyo naman online kung FDA approved ba siya. Sa ngayon, hindi ko na siya ginagamit kasi wala akong partner ngayon. Pero kapag nagkaroon ako ulit ng partner, gagamitin ko ulit siya. My body, my choice, ika nga. Pero palaging tandaan mga kapuso, bago sumubok ng anumang produkto, siguraduhing rekomendado ng eksperto. Maraming salamat po sa pagtutok sa amin at pagsama sa amin sa loob po ng 30 minuto. Sana naman na-inspire po namin kayo to be happy and healthy. Hanggang sa susunod na Sabado, mga kapuso, magkikita pa rin po tayong muli, ha? 6:30 in the morning until 7 in the morning. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Siso, ang nagpapaalala na iisa lamang hong ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oy, ang inyong health and wellness doctor. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.